Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2691. Yung tropa sa kamay ko puro elite. Hindi naman masama yun. Tumingin si Huang Feng sa mga tao at sinabi, gayunpaman, ang kanilang bilang ay limitado. Mayroon lamang silang halos 3,000 tao. Kung ito ay isang maliit na labanan, sila ay maaaring maging taliba at gumaganap ng isang malaking papel. Gayunpaman, sa lungsod na ito, ang kaaway ay may higit sa 300,000 mga tropa. Bukod dito, sila ay ang walang talo na hukbo ng Wind Absolute Country. Sa tingin mo gaano kalaki ang magagawa ng aking 3,000 tao sa gayong labanan? Nang marinig ng karamihan ang mga salita ni Huang Feng, lumubog ang kanilang mga puso. Sa oras na ito, naalala nila ang isang bagay. Iyon ay, bagamat ang hukbong nasa kamay ni Huang Feng ay napaka-elite at kumpara sa sarili nilang hukbo, posible para sa isa na lumaban sa 10. Gayunpaman, ang hukbong iyon ay may napakalaking kahinaan. Iyon ay, ang kanilang mga bilang ay masyadong maliit. Mayroon lamang silang halos 3,000 tao. Kahit na ang kanilang lakas sa labanan ay 10 beses kaysa sa iba, ito ay katumbas lamang ng 30,000 tropa. Ilang tropa ang naroon sa lungsod ng Wind Absolute Country. Mahigit 300,000 iyon. Bukod dito, ang Wind Absolute Country ay nakikipaglaban sa Great Lu Dynasty sa buong taon. Medyo malakas ang lakas ng labanan ng kanilang hukbo. Mayroon din silang mga elite na tropa sa kanilang mga kamay. Kahit na hindi sila may kumpara sa mga piling tropang nasa kamay ni Huang Feng, hindi masyadong malaki ang pagkakaiba. Higit sa lahat, mas marami silang tao. Bukod dito, sila ang umaatake sa lungsod, kaya natural na dahadaw sila. Kahit na ang lungsod sa labas ng pass ay hindi maihahambing sa lungsod sa loob ng pass, ngunit gaano man kalubha ang depensa ng lungsod sa labas ng pass, mayroon pa ring pader. Ang nagtatanggol na panig ay palaging may kalamangan. Bukod dito, ang mga tao sa Wind Absolute Country ay naghahanda para sa labanang ito sa mahabang panahon, hindi tulad ng nakaraang labanan sa ligaw. Sa oras na iyon, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay nasa estado ng pagkahapo. Ibang-iba ito sa kasalukuyang sitwasyon. Sa pag-iisip nito, naging mabigat ang kalooban ng mga general. Maging ang buong inihaw na tupa na inakala nilang masarap ngayon ay parang wak sa kanilang mga bibig. Sir, kung ganoon nga, bakit natin sinalakay ang lungsod? Tanong ng general. Tama yan. Kung sila ay nasa isang ganap na kawalan, bakit nila sasalakayin ang lungsod? Maaari lamang nilang ipagtanggol sa loob ng kanilang bansa at hintayin ang mga tao mula sa Wind Absolute Nation na kumakatok sa kanilang pintuan. Sa oras na iyon, maaari silang umasa sa lungsod upang ipagtanggol, at maaari silang magkaroon ng kakayahang lumaban. Iyon ay mas mabuti kaysa sa pagkuha ng inisyatiba upang salakayin ang lungsod. Natural na hindi masabi ni Huang Feng na natatakot siya na ang mga tao ng Wind Absolute Country ay pumatay ng malaking bilang ng mga sibilyan sa proseso ng pag-atake sa kanila. Dapat malaman na ang mga taong iyon ay ang mga puwersa ng produksyon na lubos na pinahahalagahan ni Huang Feng. Ang populasyon sa labas ng pass ay orihinal na maliit, kaya hindi pinapayagan ni Huang Feng ang hukbo ng Wind Absolute Country na pumatay ng mas maraming sibilyan. Kaya naman, pinili niyang gumawa ng inisyatiba upang salakayin at harangan ang hukbo ng Wind Absolute Country sa loob ng lungsod. Sa ganitong paraan, hindi nila magagawang pumatay ng napakaraming sibilyan sa proseso ng labanan, at si Huang Feng ay makakakuha ng mas maraming puwersa ng produksyon. Dahil may pag-asa pa tayong may bagsak ang lungsod na ito. At saka, hindi maliit ang pag-asa, ani Huang Feng. Sir, may plano po ba kayo? Lahat ay tumingin kay Huang Feng nang may maningning na mga mata at nagtanong. Kung ibang tao ang nagsabi nito, baka hindi sila maniwala. Gayunpaman, nang ang mga salitang ito ay nagmula sa bibig ni Huang Feng, ang lahat ay hindi sinasadyang naniwala dito. Ang pangunahing dahilan ay binigyan sila ni Huang Feng ng malalim na impresyon noon, kaya walang nag-alinlangan sa kanyang mga salita. Mayroon akong ilang mga ideya. Sinabi ni Huang Feng, ang lakas ng labanan ng hukbo ng Wind Absolute Country ay napakalakas, lalo na kapag ang lahat ng kanilang mga tropa ay nakakonsentrate sa isang lungsod, kung gayon ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay talagang nakakatakot. Kung aatake tayo ng direkta,
kahit na manalo tayo, kailangan nating magbayad ng malaking halaga. Maaari lamang itong maging isang Pyrrhic na tagumpay, at malinaw na hindi iyon ang gusto kong makita. Sa katunayan, kahit na maglunsad sila ng pag-atake ngayon, lubos pa rin ang tiwala ni Huang Feng na kaya niyang ibagsak ang lungsod na nasa harapan niya. Kung tutuusin, napakalakas ng kanyang lakas, at maraming bagay sa storage box na maaaring magamit upang tulungan siyang ibagsak ang lungsod na ito. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Huang Feng, kahit na manalo siya, ito ay magiging isang Pyrrhic na tagumpay lamang. Ang hukbo ng Wind Absolute Country ay puro sa lungsod na ito. Naunawaan din ng mga tao ng Wind Absolute Country na kung sila ay matalo at mawawala sa lungsod na ito, ang kanilang bansa ay mawawasak. Iyon ay isang bagay na walang sinuman sa Wind Absolute Country ang gustong makita. Sa makatuwid, tiyak na sesubog sila ng may malakas na lakas ng labanan at magdudulot ng malaking casualty sa hukbo ng Yuanfeng Country. Kahit na kumilos si Huang Feng, hindi magiging maliit ang bilang ng mga nasawi. At maliwanag na hindi ito ang gustong makita ni Huang Feng. Inaasahan niyang ibagsak ang lungsod na ito sa pinakamaliit na presyo at panatilihin ang mas maraming tao. Malaking tulong iyon sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Sa makatuwid, nais ni Huang Feng na manalo, at hindi ito maaaring maging isang Pyrrhic na tagumpay. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Huang Feng, tumanggo silang lahat. Ayaw din nila ng Pyrrhic victory. Ang mga sundalong iyon, kung tutuusin, ay kanilang mga kampan. Sila ang mga tao ng Yuanfeng Country. Kung napakarami sa kanila ang namatay, sila ay makakaramdam din ng sakit sa puso. Gayunpaman, kahit na ang lakas ng labanan ng hukbo ng Wind Absolute Country ay malakas, mayroon silang napakalaking problema. Nagpatuloy si Huang Feng, ibig sabihin, hindi sila nagkakaisa sa loob. Hindi nagkakaisa, nataranta ang lahat, tama na, tumanggo si Huang Feng, marahil ay wala silang anumang problema sa loob noon. Gayunpaman, pagkatapos ipahayag ng kanilang matandang emperor ang mga kondisyon ng pagsubok, nagbago ang lahat. Ang mga prinsipe na orihinal na walang anumang iniisip tungkol sa trono ay naging hindi mapakali. Kung tutuusin, ang pagkakataon ay patas. Lahat ay gustong umakyat sa posisyong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit ko pinakawalan ng mga nabihag na prinsipe. Matagal nang nakita ni Huang Feng ang problema ng Wind Absolute Country. Nang ang matandang emperor ng Wind Absolute Country ay naglabas ng mga kondisyon sa pagsubok, marahil ay hindi siya nag-isip ng husto. Hindi niya inaasahan na wala sa kanyang mga anak ang magtatagumpay. Kung naging maayos ang kanilang kompetisyon, wala namang magiging problema kung siya mismo ang maghusga sa mga resulta. Gayunpaman, ang problema ay walang sinuman sa mga prinsipe ang nagtagumpay. Pagkatapos, ang matandang emperador ay walang paraan upang ipahayag kung sino ang magiging kahalili. Bukod dito, ang hukbo ng Yuanfeng Country ay dumating na kumakatok sa pinto. Ang matandang emperador ay walang oras upang harapin ang bagay na ito. Ipagpaliban lang niya ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagkaantala, ito ay katumbas ng pagsasabi sa mga prinsipe na hindi pa tapos ang kompetisyon. Nagkaroon pa sila ng pagkakataon. Sa ganitong paraan, handa bang sumuko ang mga prinsipe? Malinaw, hindi ito posible. Naunawaan ni Huang Feng ang puntong ito. Naunawaan din ng mga general ng Yuanfeng Country ang puntong ito. Sa makatuwid, naunawaan din nila kung bakit sinabi ni Huang Feng na ang pinakamalaking problema ng Wind Absolute Country ay hindi sila nagkakaisa sa loob. Kabanata 2692. Sir, you mean to disintegrate their internal structure? Sinuri ng isang general. Tama na. Tumanggo si Huang Feng at sinabi, ang panloob na istruktura ng Wind Absolute Country ay tiyak na hindi matatag. Iisa lang ang emperador, ngunit ang kanilang matandang emperador ay maraming anak na lalaki. Hanggat ginagamit natin sila, hindi imposibleng mag-away sila sa isa't isa. Tumanggo ang ilang general na naruroon at nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Ang kanilang mga posisyon ay hindi mababa, kaya natural, sila ay mas malinaw tungkol sa mga bagay ng royal family. Mula noong sinaunang panahon, kakaunti ang mga tao na maaaring labanan ang tukso ng kapangyarihan, lalo na ang ganitong uri ng malaking kapangyarihan na pangalawa lamang sa isang emperador. Kung ang mga prinsipeng iyon ay walang pagkakataon sa simula,
Pagkatapos ay kalimutan ito at tinanggap nila ang katotohanan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng Wind Absolute Country ay hindi ganoon. Bagamat naibigay na ng matandang emperor ng Wind Absolute Country ang utos ng karamihan sa hukbo ng bansa sa ikaapat na prinsipe, tila nagtiwala siya ng husto sa ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, ang ikaapat na prinsipe ay ang ikaapat na prinsipe pa rin. Hindi pa siya opisyal na nabigyan ng titulong Crown Prince. Kung gayon, sa ibang mga prinsipe, nagkaroon pa sila ng pagkakataon. Kahit naging Crown Prince ang fourth prince, may chance pa rin sila. Hanggat ang ikaapat na prinsipe ay hindi naging emperador, ang iba ay may pagkakataon pa rin. Sa pagkakataong umakyat sa posisyong iyon, ilan sa mga prinsipe ng Wind Absolute Country ang makakalaban sa gayong tukso. Ang mga general na ito ay nagtanong sa kanilang sarili, kung sila ang nasa kanyang katayuan, hindi rin nila malalabanan ang tukso. Tiyak na gagawin nila ang lahat para pigilan ang ikaapat na prinsipe, para magkaroon sila ng pagkakataong makuha ang trono. Kapag nagsimula silang makipaglaban sa ikaapat na prinsipe, darating ang pagkakataon ng kanilang Yuanfeng Country. Yung mga prinsipe ng Wind Absolute Country, maghihintay ba sila hanggang sa matalo tayo bago nila ipaglaban ang posisyon na iyon? Tanong ng isang general, bagamat alam niyang tiyak na mag-aaway ang mga iyon sa isa't isa, hindi magiging magandang balita para sa kanya kung nagsimula silang mag-away pagkatapos niyang matalo at ang iba pa. Hindi, talagang hindi. Bago pa makasagot si Huang Feng, isa pang general ang kaagad na nagsalita. Tama na yan, sinabi rin ng isa pang general. Hanggat ang mga prinsipe na iyon ay hindi bobo, malalaman nila na ngayon na ang kanilang pinakamahusay at huling pagkakataon. Kung matatalo nila tayo sa ilalim ng utos ng ikaapat na prinsipe, kung gayon ang kontribusyon ng kanilang ikaapat na prinsipe ay magiging napakalaki. Magkakaroon siya ng maraming prestihiyo sa mga tao at hukbo. Sa oras na iyon, ang matandang emperador ay tiyak na gagawin ang ikaapat na prinsipe ang pang-apat na prinsipe. Bagamat tiyak na hindi niya ako magiging prinsipe corona, ang emperador, gayunpaman, kapag siya ay naging crown prince, ang inisyatiba ay ganap na nasa kamay ng ikaapat na prinsipe, ang ibang mga prinsipe ay magiging napakapassive, lalo na kapag ang ikaapat na prinsipe ay gumawa ng napakalaking kontribusyon at maaari lamang silang manood. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Pareho rin ang ideya ni Huang Feng. Bukod dito, may masamang bagay sa panig ng Wind Absolute Country. Nagpatuloy ang general sa gilid, noon, para masubukan ang kanyang mga anak. Tahimik na pinahintulutan ng matandang emperador ang mga general sa hukbo na pumili ng mga prinsipe na susuportahan. Bagamat ang kanilang hukbo ay natalo ni Sir, hindi sila lubusang nalipol. Ang mga prinsipe na iyon ay humigit kumulang ay mayroon pa ring ilang mga hukbo sa kanilang mga kamay. Kapag ang labanan sa pagitan nila ay pumutok, kung gayon ang kahihinatnan ay magiging napakahirap. At malinaw na ito ang pinaka-gustong makita ng mga tao sa Yuanfeng Country. Sa makatuwid, makatitiyak ang lahat na ang labanan ng Wind Absolute Country ay mangyayari sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari ito na ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin nila ang lungsod. At ngayon, ang kailangan nilang gawin ay maghintay ng tahimik. Marahil, maaari rin silang gumawa ng ibang bagay upang ganap na mag-apoy sa hidwaan sa pagitan ng mga prinsipe ng maaga. Kung ganoon, ang kailangan lang nating gawin ay maghintay dito, nakangiting sabi ni Huang Feng. Oo, ang lahat ay tumugon at hindi binanggit ang pag-atake muli sa lungsod. Sir, ang sarap talaga ng barbecue mo. Tama, marami na akong nakain na buong barbecued na tupa, pero hindi pa ako nakakakain ng ganoon kasarap. Hindi na nagsasalita tungkol sa pag-atake sa lungsod, ang focus ng usapan ng lahat ay lumipat sa inihaw na karne sa kanilang harapan. Sa orihinal, ang inihaw na karne ay napakasarap. Buti na lang may iniisip sila dati at hindi ito ma-enjoy ng payapa. Ngayon, ang mga alalahanin at pagdududa sa kanilang mga puso ay nalutas na. Natural, nagkaroon sila ng mood na tikman ito ng maayos. Matapos itong matikman, napagtanto nila na ang lasa ay mas masarap kaysa sa kanilang naisip. At least may taste ka, nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa pagdaragdag ng Immortal Book, paano may kukumpara ang kanyang inihaw na karne sa ordinaryong tao? Nagtawanan ang lahat ng general.
Dahil ang bagay sa kanilang mga puso ay ibinaba, ang lahat ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ang panig ni Huang Feng ay nasa mabuting kalagayan, ngunit ang mga tao sa Wind Absolute Country ay hindi maganda ang kalooban. Naguguluhan din sila. Bakit hindi sinalakay ng hukbo ng Yuanfeng Country ang lungsod kahit nasa labas na sila ng lungsod? Ano ang hinihintay nila? Hindi naunawaan ng mga tao sa Wind Absolute Country ang dahilan sa likod nito. Kahit na ang makaranasang matandang emperador ay hindi naiintindihan kung bakit ginagawa ito ng mga tao sa Yuanfeng Country. Baka naman natatakot sila. Ang ikaapat na prinsipe, na nakatayo sa pader ng lungsod, ay tumingin sa tahimik na kampo ng Yuanfeng Country at hindi maiwasang magtanong. Wala siyang maisip na ibang dahilan para gawin ito ng hukbo ng Yuanfeng Country. Ang hukbo ng Yuanfeng Country na maaaring pakilusan ay pinakilos na. Inihanda din ang mga armas sa pagkubkob. Gayunpaman, hindi nila sinasalakay ang lungsod. Dahil dito, hindi makapagsalita ang lahat. Dapat ganito. Ang tagapayo na lubos na pinagkakatiwalaan ng ikaapat na prinsipe ay nagsabi, bagaman ang hukbo ng Yuanfeng Country ay nanalo ng ilang mga labanan dati, sila ay hamina sa mahabang panahon. Sa kabilang banda, ang ating Wind Absolute Country ay may reputasyon. Ngayong natipon na natin ang hukbo ng buong bansa upang makipaglaban sa kanila, sila ay naging medyo hindi sigurado. Tumango ang ikaapat na prinsipe. Ganon din ang nasa isip niya. Maging ang mga tagapayo sa paligid niya ay ganoon din. Kung hindi, paano nila ipapaliwanag ang mga kakaibang aksyon ng Yuanfeng Country? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Nagtanong ang ikaapat na prinsipe, manood ka lang at wala kang gagawin. Hindi, dapat tayong maghanap ng pagkakataon at magkusa na umatake. Ang sabi ng tagapayo, ngayon, nasa ating bansa na ang labanan. May bentahe tayo sa mga supply at kayang makipaglaban sa kanila. Kung sila ay natatakot at magkukusa na umatras, kailangan nating salakayin ang Yuanfeng Country para mapag-isa ang mga hangganan. Sa oras na iyon, maglalaban tayo sa ibang mga bansa. Ito ay magiging abala sa maraming aspeto. Kabanata 2673. Kumuha ng pag-atake. Bahagyang natigilan ng ikaapat na prinsipe. Pati ang mga katabi niya ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, handa silang umasa sa pagtatanggol ng lungsod mula pa sa simula para sa mapagpasyang labanang ito sa bansa ng Yuanfeng. Dahil dito, isinuko pa nila ang lahat ng iba pang lungsod maliban sa capital city at itinuon ang lahat ng kanilang puwersa dito upang umasa sila sa iba't ibang pasilidad ng depensa sa lungsod upang magkaroon ng mapagpasyang labanan sa bansa ng Yuanfeng. Gayunpaman, iminungkahi ng aide na ito na gumawa sila ng inisyatiba sa pag-atake at pagsuko sa mga pader ng lungsod. Halatang iba ito sa pagkakataong mayroon sila noon. Oo, magkusa sa pag-atake. Nang makita ng tagapayo na nabigla ang ikaapat na prinsipe at ang iba pang mga tagapayo sa paligid niya sa kanyang mungkahi, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki. Kamahalan, kahit na hindi mo inakala na tayo ang magkukusa sa pag-atake. Sa palagay ko ay tiyak na hindi inisip ng hukbo ng Yuanfeng Country na tayo ang magkukusa para umatake. Tutal, sa larangan ng digmaan, tayo ay nasa defensive posture sa simula. Walang mag-aakalang bigla tayong magkukusa sa pag-atake. Siguradong maaabutan natin sila. Ang ikaapat na prinsipe ay hindi nagmamadaling sumang-ayon sa mungkahi ng katulong sa pagkakataong ito. Bagamat kailangan niyang aminin na may katuturan ang mungkahi ng aide, hindi niya naisip na umalis sa lungsod at gumawa ng inisyatiba na umatake. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba sa nakaraang pag-atake sa gabi. Kailangan lang nilang magpadala ng maliit na hukbo para sa pag-atake sa gabi. Kahit na nabigo ang pag-atake sa gabi, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang lakas at moral. Kaya naman, hindi nagdalawang isip ang ikaapat na prinsipe at pumayag na isagawa ang pag-atake sa gabi. Gayunpaman, iba ito sa pagkakataong ito. Kung sila ang magkukusa sa pag-atake at ang pagkukusa sa pag-atake, tiyak na magpapakilaw sila sa kanilang buong hukbo. Sa sandaling makita ng kabilang partido ang kanilang plano o kung may anumang aksidente, tiyak na magdurusa sila ng malaking kawalan. Ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanilang lakas at maaaring maging sanhi ng kanilang buong hukbo na mapuksa at ganap na talunin ng bansa ng Yuanfeng. Kaya naman, kahit na malaki ang tiwala ng ikaapat na prinsipe sa aide,
hindi siya nang ahas na gumawa ng desisyon sa bagay na ito ng ganoon kadali. Hindi ba masyadong delikado ang mungkahing ito? Ang ibang aide ay tila napansin ang pag-aalinlangan ng ikaapat na prinsipe at sinabi, bagaman ang hukbo ng bansa ng Yuan Feng ay hindi inaasahan na tayo ang magkukusa sa pag-atake, paano kung may mga aksidente? Paano kung lahat ito ay bahagi ng kanilang plano para akitin tayo sa pagkukusa sa pag-atake? Kung ganoon nga, hindi ba tayo mahuhulog sa bitag nila? Panipi, oo, sa tingin ko rin. Sinabi ng isang tagapayo, mayroon tayong mga pader ng lungsod at ilang pasilidad sa pagtatanggol ng lungsod na magagamit natin. Bakit natin sila ibibigay? Higit pa rito, ang hukbo ng Yuan Feng Country ay nagmula sa malayo. Imposible para sa kanila na manatiling nakapaligid dito. Maaari tayong maghintay hanggang sa hindi na sila makatagal at maghanda sa pag-address, pagkatapos ay tambangan sila sa kalagitnaan. Hindi na kailangang makipagsapalaran sa pag-atake ngayon. Panipi, ang paboritismo ng ikaapat na prinsipe sa tagapayo na iyon ay halatang pumukaw sa paninibugho ng iba pang mga tagapayo. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, hindi tutol ang iba pang mga tagapayo na pabulaanan ang tagapayo na iyon at gawin siyang mawalan ng mukha. Kamahalan, hindi tayo maaaring maging masyadong konserbatibo. Masasabi ng advisor na iyon na naiinggit sa kanya ang iba. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Hanggat ang ikaapat na prinsipe ay nagtitiwala sa kanya at pinahahalagahan siya, ang ibang mga opinyon ay hindi mahalaga. Kapag pinili nilang umatras, siguradong mag-iingat sila laban sa palihim na pag-atake. Sa oras na iyon, maaaring wala tayong magandang pagkakataon. Kapag sila ay umatras, maaari lamang tayong pumunta sa isang ekspedisyon. Ang bansa ng Yuan Feng ay pinagsama na ang iba pang mga bansa sa labas ng hangganan. Nahigitan na natin ang kanilang populasyon at kayamanan. Hindi lang natin sila mapapanood ng tahimik. Kung ganoon ang kaso, baka wala na tayong pag-asa na manalo laban sa kanila sa loob ng ilang taon. Sa makatuwid, mas mahusay na labanan ang huling labanan sa lalong madaling panahon, patuloy ng aide. Lalong nag-alinlangan ng ikaapat na prinsipe. Nais niyang labanan ang labanang ito sa lalong madaling panahon, hindi dahil sa pag-unlad ng Yuan Feng Country, kundi dahil sa sarili niyang sitwasyon. Kailangan niya ng malaking tagumpay para maitatag ang kanyang posisyon sa Fengju Country. Kung hahayaan niyang umatras ang hukbo ng Yuan Feng Country, wala siyang anumang kredito. Higit pa rito, maaaring gamitin pa ng ibang mga prinsipe ang pagkakataong ito para salakayin siya, na nagsasabing siya ay isang duwag na hindi nang ahas na umatake. Sa makatuwid, ang pang-apat na prinsipe ay hilig pa rin sa pag-atake muna. Gayunpaman, dahil sa kanyang likas na pag-iingat, hindi pa siya nakapagdesisyon. Mag-obserba pa tayo sa loob ng 2 araw. Kung ang Yuan Feng Country ay hindi kumikilos at hindi umatake sa lungsod, aatake muna tayo. Sandaling nag-alinlangan ang ikaapat na prinsipe bago nagdesisyon. Sa 2 araw na ito, kukunin ko ang mga general na maghanda para sa labanan sa labas ng lungsod. Dahil lahat sila ay lalaban sa labas ng lungsod, kailangan nilang maghanda ng maaga sa pagkakataong ito. Hindi ito katulad noong nakaraan na random silang pumili ng team na aatake sa gabi. Nang marinig na sa wakas ay napili na ng ikaapat na prinsipe ang kanyang mungkahi, ang kampante na ekspresyon sa mukha ng tagapayo ay naging mas matindi. Tumingin siya sa mga kasamahan niya ng may pagmamalaki na mukha. Kung walang aksidente, siya ang may pinakamataas na katayuan sa mga taong ito sa hinaharap. Malaki ang tiwala sa kanya ngayon ng ikaapat na prinsipe. Ito ay isang bagay na walang sinuman ang maihahambing. Kapag ang ikaapat na prinsipe ay umakyat sa trono, ang kanyang katayuan ay natural na tataas kasabay ng pagtaas ng tubig. Kahit galit na galit ang ibang mga advisor, wala silang magawa. Ang pang-apat na prinsipe ay malinaw na nakagawa ng isang desisyon. Sa ganitong mga sitwasyon, hindi niya mababago ang kanyang desisyon ng ganoon kadali. Kahit galit sila, tiniis lang nila. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa paghahanda ng Fourth Prince para sa pag-atake sa mga nakatataas sa Fengju Country. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ay naghahanda para sa labanan sa labas ng lungsod. Ang ganitong uri ng pagkilos ay hindi may tatago sa mga nakatataas sa lungsod. Ang bawat isa ay may iba't ibang opinyon tungkol sa desisyon ng ikaapat na prinsipe.
Hindi sigurado ang matandang emperador kung ano ang pinaplano ng hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Gayunpaman, siya ay nag-utos ng maraming labanan noong siya ay bata pa. At personal na nasa larangan ng digmaan. Sa makatuwid, masasabi niya na ang desisyon ng ika-4 na prinsipe ay masyadong mapanganib at hindi sapat na matatag. Naiintindihan ng matandang emperador ang damdamin ng ika-4 na prinsipe. Malinaw na gustong patunayan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang sarili sa harap ng hukbo ng Yuanfeng country. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming bargaining chips at pagkakataong lumaban para sa trono, at mas mauuna siya sa iba pang mga prinsipe. Kabanata 2674. Bagamat hindi naisip ng matandang emperor kung ano ang ginagawa ng bansa ng Yuanfeng, maingat niyang nadama na hindi ito ang tamang oras para gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Kung ang bansa ng Yuanfeng ay ang bansa ng Yuanfeng sa nakaraan, wala siyang pakialam sa bansa ng Yuanfeng. Gayunpaman, malinaw na ang bansa ng Yuanfeng ay hindi na ang bansa ng Yuanfeng sa nakaraan. Ang magkakasunod na tagumpay sa nakaraan ay sapat na upang patunayan na ang bansa ng Yuanfeng ay sumailalim sa ganap na pagbabago. Ang pagbabagong ito ay dahil sa maliit na bilang ng mga piling tropa at ang binata na tila lumitaw ng wala saan. Huang Feng, isang binata na mas bata sa karamihan ng kanyang mga anak. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay lubos na nagbago sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa ng Yuanfeng. Hindi alintana kung ang mga piling tropang nasa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kanyang kakayahang manguna sa mga labanan, o ang kanyang pambihirang katapangan, lahat sila ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao. Ito ay isang kalaban na karapat-dapat sa paggalang at atensyon. At ngayon, ang kalaban na ito ay ang pangunahing commander ng mga tropa mula sa bansa ng Yuanfeng sa labas ng lungsod. Sa makatuwid, ang matandang emperador ay hindi nang ahas na maging pabaya. Hindi siya katulad ng ika-4 na prinsipe na nag-isip na si Huang Feng ay maaaring manalo sa mga nakaraang laban dahil sa swerte. Gayunpaman, si Huang Feng ay nanalo na ng ilang magkasunod na laban. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring ipaliwanag ng swerte. At ngayon, pinili ng ika-4 na prinsipe na manatili. Naniniwala ang matandang emperador na ang ika-4 na prinsipe ay dapat na may gagawin. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na maging pabaya. Hindi siya papayag na pangunahan ng ika-4 na prinsipe ang mga tropa palabas ng lungsod. Kung ganoon nga, baka mahulog siya sa bitag ng 4th prince. Mga lalaki, ipatawag dito ang ika-4 na prinsipe. Sigaw ng matandang emperador. Napakabilis, dumating ang ika-4 na prinsipe sa tabi ng matandang emperador. Bagamat hindi niya gusto ang matandang emperador, kailangan niyang igalang ang matandang emperador sa ibabaw. Hindi siya nang ahas na pabayaan ang patawag ng matandang emperador. Kasabay nito, nais niyang malaman kung bakit siya pinatawag ng matandang emperador sa gabing iyon. Gayunpaman, nang marinig niya mula sa matandang emperador na hindi siya pinapayagang pamunuan ang mga tropa palabas ng lungsod, nagalit ang ika-4 na prinsipe. Bakit? Ang ika-4 na prinsipe ay may dahilan para magalit. Hindi lang dahil tinanggihan ng matandang emperador ang kanyang ideya at hindi man lang nakinig sa kanyang paliwanag. Ang isa pang dahilan ay naramdaman ng ika-4 na prinsipe na ang mga tao sa paligid niya ay mga especially iyan na inayos ng matandang emperador o ng iba pang mga prinsipe. Kung hindi, paano malalaman ng matandang emperador ang tungkol sa desisyon na kanilang ginawa? Ang matandang emperador ay talagang nag-ayos ng mga tao sa paligid ng ika-4 na prinsipe. Sabagay, hindi naman siya lubos na nagtiwala sa 4th prince. Sa madaling salita, wala siyang tiwala sa alinman sa kanyang mga anak. Sa makatuwid, ang pagsubaybay ay kinakailangan. Gayunpaman, alam ng matandang emperador na ang ika-4 na prinsipe ay gustong lumabas ng lungsod at magkusa sa pag-atake. Hindi lang niya nakuha ang impormasyong ito mula sa mga especially iya sa paligid ng 4th prince. Ang pang-4 na prinsipe ay madalas na nagpapakilos sa kanyang mga tropa, at ang mga aksyon ng mga tropang iyon ay nagbigay daan sa makaranasang matandang emperador na hulaan ang tunay na intensyon ng ika-4 na prinsipe. Kung ikukumpara sa matandang emperador, ang ika-4 na prinsipe ay napakabata at malambing pa. Siyempre, hindi ito alam ng ika-4 na prinsipe. Akala niya ay palihim niyang ginawa iyon dahil nakapaligid sa kanya ang mga tauhan ng emperador.
Kaya naman mabilis itong nalaman ng emperador. Dahil dito ay labis na nagalit ang ika-4 na prinsipe. Pakiramdam niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan. Kasabay nito, naramdaman niyang hindi siya ligtas. Kung mayroon siyang mga especially iya na ipinadala ng ibang mga prinsipe, hindi ba siya nasa panganib kung may malisyosong intensyon ang mga ito sa kanya? Tungkol sa kung ang mga prinsipe ay magiging sukdulan, ang ika-4 na prinsipe ay hindi nag-alinlangan. Kung siya iyon, pipiliin din niyang gawin ito sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Kaya naman galit na galit ang ika-4 na prinsipe nang mapagtanto niyang may mga especially iya ang matandang emperador o ang iba pang prinsipe sa paligid niya. Siyempre, ang kanyang galit ay may kaugnayan din sa kawalan ng tiwala sa kanya ng emperador. Sa orihinal, ibinigay sa kanya ng emperador ang karamihan sa mga tropa sa bansa. Naramdaman ng ika-4 na prinsipe na siya ang napili at labis siyang pinahahalagahan ng emperador. Gayunpaman, ang mga nangyari sa kalaunan, kung ang emperor ay nagpadala ng mga tropa upang bantayan ang tarangkahan ng lungsod o ang pagpigil sa kanya sa pagkukusa sa pag-atake, ay nagparamdam sa ika-4 na prinsipe na ang emperador ay walang tiwala sa kanya. Binigay niya ang mga tropang iyon sa kanya dahil nagkataon lang na siya ang puppet na kailangan niya. Galit na galit ang ika-4 na prinsipe nang mapagtanto niya ito. Malaki ang tiwala niya sa sarili at naramdaman niyang kaya niyang utusan ang mga tropa na talunin ang mga tropa ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Gayunpaman, ang emperor ay patuloy na nagpapahirap sa kanya at hindi nagtiwala sa kanya. Wala namang bakit. Kailangan ko bang magpaliwanag sa iyo? Ang emperador ay labis ding hindi nasisiyahan sa ugali ng ika-4 na prinsipe. Dati, kinontra siya ng ika-4 na prinsipe tungkol sa mga bantay sa tarangkahan ng lungsod. Ngayon, kinokontra na naman siya ng ika-4 na prinsipe. Napakasama ng kanyang ugali at tono. Ito ay nagpagalit sa emperador. Ang Fengzhou country na ito ay ang aking Fengzhou country pa rin. Maaari kitang italaga at paalisin. Isa ka lang sa mga anak ko. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganito. Ang matandang emperador ay orihinal na gustong makipag-usap ng maayos sa ika-4 na prinsipe at paalalahanan siyang mag-ingat na huwag mahulog sa bitag ng hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Gayunpaman, binago ng ugali ng ika-4 na prinsipe ang isip ng matandang emperador. Hindi na niya pinaalalahanan ang ika-4 na prinsipe at diretsyong nagbigay ng utos. Ako ang emperador ng Fengzhou country. Ang aking mga salita ay ang imperial na kautusan. Hindi na kailangang magpaliwanag kahit kanino, kahit anak kita. Pare, ang Yuanfeng country ay hindi nang ahas na salakayin ang lungsod dahil hindi sila kumpiyansa. Tiyak na hindi nila inaasahan na ibibigay natin ang bentahe ng pader ng lungsod at magkukusa sa pag-atake. Kaya, hanggat nagpaplano tayo ng mabuti, tiyak na mahuhuli natin sila. Nagmamadaling paliwanag ng ika-4 na prinsipe. Minamaliit mo ang mga tropa ng Yuanfeng country at ang Huangfeng na iyon. Umiling ang emperor at sinabing, hanggat maglakas loob kang pangunahan ang mga tropa. Palabas ng lungsod, tiyak na mahuhulog ka sa bitag ng kalaban. Sa oras na iyon, matatalo ka lang. Ama, tayo ang Fengzhou country. Ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass ay ang Yuanfeng country lamang. Kailan pa tayo natakot sa ibang bansa? Bukod dito, ito ay isang maliit na bansa tulad ng Fengzhou country. Kahit na wala tayong pader ng lungsod na magagamit, madali natin silang matatalo sa kagubatan. Sabi ng pang-4 na prinsipe. Nang marinig ng emperor ang mga salita ng ika-4 na prinsipe, lalo siyang nadismaya sa kanya. Ang ika-4 na prinsipe ay talagang hindi napagtanto na ang Yuanfeng country ay hindi na ang Yuanfeng country ng nakaraan. Sila ay ganap na nagbago. Gaano man sila nagbago, ito ang katotohanan. Ngayon, naglakas loob pa rin siyang tingnan ng Yuanfeng country. Bulag talaga siya. Kabanata 2695. Hindi na malaya ng ika-4 na prinsipe na ang matandang emperador ay tuluyan ng nawalan ng tiwala sa kanya at sinusubukan pa ring bigyang katwiran ang kanyang sarili. Pare, ang hukbo ng Yuanfeng country ay nasa labas ng lungsod ngayon. Kung tayo ay magkukusa na salakayin at talunin sila, ang buong lugar sa labas ng pass ay magiging atin. Kung sila ay babalik sa bansa, napakahirap para sa atin na talunin sila ng lubusan. Galit na sabi ng ika-4 na prinsipe. Ang ika-4 na prinsipe ay lubos na naniwala sa pagsusuri ng tagapayo. Naisip din niya,
Ngayong nakita niyang hindi siya pinaniwalaan ng matandang emperador at hindi siya binigyan ng pagkakataong umatake, labis siyang nabalisa. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, ang matandang emperor ay walang ekspresyon na ikanaway ang kanyang kamay at sinabing, "Maaari kang umalis. Gusto kong magpahinga." Ang ikaapat na prinsipe, na nabalisa pa rin at nag-iisip na ang matandang emperador ay makukumbinsi sa kanya, ay natigilan. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit bigla niya itong itinaboy? Bukod dito, ito ay katulad ng nakaraang gabi. Gusto niya itong itaboy ng diretso. Ama, ang ikaapat na prinsipe ay ayaw pa ring sumuko at gusto niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka na. Biglang nagtaas ng boses ang matandang emperor at malakas na sinabi. Nanginginig sa takot ang ikaapat na prinsipe. Pagkatapos ng lahat, ang matandang emperador ay naging emperador sa loob ng maraming taon. Ang kanyang aura ay hindi isang bagay na maihahambing ng isang ordinaryong tao. Takot pa rin sa kanya ang ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, pagkatapos na maibalik ang kanyang katinuan, ang ikaapat na prinsipe ay lalong nagalit. Sa ngayon, siya ang taong may pinakamaraming awtoridad at katayuan sa buong Wind Absolute Country, maliban sa matandang emperor. Gayunpaman, hindi siya iginalang ng matandang emperador. Ang pagbulyaw sa kanya ay walang pinagkaiba sa pagsaway sa mga biting at katulong ng palasyo. Dahil dito, napahiya ang ikaapat na prinsipe. Galit na galit ang ikaapat na prinsipe, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Naapektuhan pa siya ng aura ng matandang emperador. Hindi niya namamalayan na tumalikod at naglakad palabas ng main hall. Nang mapagtanto ng ikaapat na prinsipe ang kanyang mga kilos, lalo siyang napahiya. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na huminto. Pagkaalis ng ikaapat na prinsipe, tinawag ng matandang emperador si General Yan, na nakatalaga sa mga tarangkahan ng lungsod. Inutusan niya itong bantayang mabuti ang mga pintuan ng lungsod at huwag bigyan ng pagkakataon ng ikaapat na prinsipe na umalis sa lungsod. Natural na hindi susuwayin ni General Yan ang utos ng matandang emperador. Bagamat lumiko na siya sa ikasampung prinsipe, isa pa rin siya sa mga tauhan ng matandang emperador. Bukod dito, kahit sa pananaw ng ikasampung prinsipe, hindi niya hahayaang maging komportable ang ikaapat na prinsipe. Matandang magnanakaw. Matandang umutot, matandang bastard, panipi. Pagkabalik ng ikaapat na prinsipe sa kanyang tirahan, sinimulan niyang ilabas ang kanyang galit ng malakas. Lahat ng bote at garapon sa kwarto ay binasag niya. Gayunpaman, ang galit sa kanyang puso ay hindi pa rin tuluyang napawi. Naunawaan din ng ikaapat na prinsipe na walang tiwala sa kanya ang matandang emperador. Hanggat nariyan ang matandang emperador, hindi niya makokontrol ang hukbo ng comfortable. Ang matandang emperor ay parang isang malaking bundok na dumidiin sa kanyang ulo, na nagpapahirap sa kanyang huminga. Matapos mailabas ang kanyang galit, tinawag ng ikaapat na prinsipe ang kanyang pinagkakatiwalaang aide at sinabi sa kanya ang nangyari nang makilala niya ang matandang emperador. Kamahalan, ang bagay na ito ay medyo mahirap hawakan. Nakinig ang katulong sa pagsasalaysay ng ikaapat na prinsipe at sinabing, bagaman ikaw na ngayon ang commander ng mga hukbong iyon, maraming tao sa mga tropang iyon ang tinatanggap lamang ang iyong utos dahil sa utos ng kanyang kamahalan. Sa katunayan, sa kanilang mga puso, ang kanyang kamahalan lamang ang kanilang kinikilala. Alam ko, sabi ng fourth prince na may pangit na ekspresyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang prinsipe at walang gaanong pakikipag-ugnayan sa hukbo. Natural, wala siyang direktang mga subordinate. Bagamat may ilang general na tumalikod sa kanya bago ang kompetisyon, mas marami ang mga general sa lungsod na hindi siya pinili noon. Ang dahilan kung bakit sila sumunod sa kanyang utos ngayon ay dahil sa utos ng matandang emperador. Kung ang kanyang mga utos ay labag sa utos ng matandang emperador, naniniwala siya na ang mga taong iyon ay hindi magdadalawang isip na tumayo sa panig ng matandang emperador. Ang sitwasyong ito ay nagpalungkot sa ikaapat na prinsipe, ngunit walang magandang paraan upang harapin ito. Kamahalan, sa palagay ko ay maaaring may iba pang mga prinsipe na nagmumura sa kamahalan sa harap ng kanyang kamahalan. Baka naghasik sila ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng kanyang kamahalan at ng kamahalan. Kaya't ang kanyang kamahalan ay hindi na nagtitiwala sa iyong kamahalan.
Baka kahit anong oras ay tanggalin na niya ang kamahalan, sabi ng katulong. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Medyo nataranta ang fourth prince. Hindi naging madali para sa kanya na maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Nauna na siya ngayon sa iba pang mga prinsipe. Kung siya ay tinanggal, kung gayon ang kalamangan na ito ay mawawala. Malalampasan pa siya ng prinsipe na pumalit sa kanya. Sa oras na iyon, napakahirap para sa kanya na maging crown prince at umakyat sa trono sa hinaharap. May kailangan tayong gawin, sabi ng aide. Gawin ang ano? Tanong ng ikaapat na prinsipe. Of course, we have to prove that your highness is right with facts. Sabi ng aide. Paano natin mapapatunayan? Kumuha na umalis sa lungsod at talunin ang hukbo ng Yuanfeng State. Sinabi ng aide, hanggat matatalo natin ang hukbo ng Yuanfeng State, natural itong magpapatunay na tama ang kamahalan. Sa oras na iyon, kahit nasaroon ng ibang mga prinsipe ang kamahalan sa harap ng kanyang kamahalan, wala itong silbi. Ngunit ang kanyang kamahalan ay nag-ayos ng isang hukbo sa tarangkahan ng lungsod. Sila ay nasa ilalim ng utos ng kanyang kamahalan. Sa palagay ko ay hindi nila tayo papayagan na umalis sa lungsod. Sabi ng ikaapat na prinsipe. Siyempre, nais din ng ikaapat na prinsipe na pamunuan ang hukbo palabas ng lungsod. Tulad ng sinabi ng tagapayo, hanggat pinamunuan niya ang hukbo upang talunin ang hukbo ng Yuanfeng country, kung gayon ito ay magpapatunay na ang kanyang sinabi noon ay tama. Sa oras na iyon, ang kanyang posisyon ay magiging ganap na matatag. At hindi siya dapat matakot sa paninirang puri ng ibang mga prinsipe. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling umalis sa lungsod dahil ang pintuang daan ng lungsod ay hindi nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ito ay kontrolado ng mga tauhan ng matandang emperador. Hindi siya pinayagan ng matandang emperador na umalis sa lungsod. Paano siya makakalabas? Siyempre alam kong hindi madali para sa atin na umalis ng lungsod. Sabi ng aide na may malamig na liwanag sa kanyang mga mata. Patuloy niya, gayunpaman, sa kritikal na sandali na ito, kailangan nating gumawa ng matinding hakbang. Kung hindi, ang kamahalan ay aalisin ng iyong kapangyarihang militar. Mga matinding hakbang. Tumingin sa kanya ang ikaapat na prinsipe at nagtanong, paano? Hiyuhin at patayin si General Yan para kontrolin ang gate ng lungsod. Sabi ng aide, lakit at pumatay. Nagulat ang ikaapat na prinsipe. Ang sabi niya, siya ay sinugon ng kanyang kamahalan. Kung aking aakitin at papatayin siya, tiyak na magagalit ang kanyang kamahalan. Sa kanyang puso, ang ikaapat na prinsipe ay natatakot pa rin sa matandang emperador. Kahit na pinagalitan lang siya nito ay hindi pa rin siya naglakas loob na suwayan ang utos ng emperador. Maaari tayong gumawa ng dahilan. Halimbawa, lihim siyang nakipag-ugnayan sa hukbo ng Yuanfeng State sa labas ng lungsod. Anyway, kapag siya ay patay na, walang magtatanggol sa kanya. Sabi ng aide. Kabanata 2676. Nang marinig ang mga salita ng tagapayo, bahagyang lumiwanag ang mga mata ng ikaapat na prinsipe. Ito ay talagang isang magandang ideya. Ngayon, ang hukbo ng Yuanfeng country ay nasa labas ng lungsod. Ang pinakamalaking bagay sa kanilang panig ay ang digmaan sa Yuanfeng country. Maaaring sabihin na hanggat ito ay isang tao o isang bagay na nakaapekto sa digmaang ito, sila ay tatraituhan ng seryoso. Para sa mga lihim na nakipagsabwatan sa kaaway na bansa, tiyak na malipol ang kanilang pamilya. At ang general yan na iyon ay nagbabantay sa gate ng lungsod ngayon. Masasabing kapag nakipag-ugnayan na talaga siya sa Yuanfeng country, isa itong malaking dagok sa Fengzhou country. Ang ikaapat na prinsipe ay may lahat ng dahilan upang gumawa ng unang hakbang at patayin siya nang malaman niyang may ganoong palatandaan. Katulad ng sinabi ng advisor, kahit papaano, patay na siya noon at wala ng paraan para ipagtanggol niya ang sarili niya. Bukod dito, sa paggawa nito, magsisilbi rin itong babala sa iba pang mga general at prinsipe. Ipapaalam nito sa kanila na ang kanyang kasalukuyang katayuan ay hindi na isang dispensable na prinsipe. Ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanya ay magbabayad ng masakit na halaga. Ang presyong ito ay maaaring maging buhay nila. Sa ganitong paraan, ang sinumang maglakas loob na sumalungat sa kanya sa hinaharap ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Hanggat patay na si General Yan, ang gate ng lungsod ay malamang na nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siyempre,
para mapigilan ang kanyang ama na magpadala ng mga tao upang bantayan muli ang gate ng lungsod. Kapag napatay niya si General Yan, sasamantalahin niya ang pagkakataong pangunahan ang mga tao palabas ng lungsod at salakayin ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon ng kanyang ama na harangin muli ang gate ng lungsod. Masasabing ito ay talagang isang magandang ideya na gawin ito. Hindi lamang siya nakakalabas ng lungsod ng maayos, ngunit maaari rin niyang alisin ang isang taong hindi nagbigay ng mukha sa kanya at sumalungat sa kanya dati. Maaari din niyang bigyan ng babala ang iba. Pinapatay nito ang maraming ibon gamit ang isang bato. Gayunpaman, ang paggawa nito ay hindi walang mga epekto. Alam ng ikaapat na prinsipe na kahit hindi bata ang kanyang imperial father, napakatalino niya. Kung talagang ginawa niya iyon, tiyak na malalaman ng kanyang imperial father ang iniisip niya. Sa pagkakataong iyon, baka magalit ang kanyang imperial father dahil dito. Ito lang ang nag-alinlangan sa ikaapat na prinsipe. Bagamat marami siyang tropa sa ilalim ng kanyang pamumuno ngayon, sa Fengju country, ang matandang emperador pa rin ang pinakamakapangyarihan. Bukod dito, ang ikaapat na prinsipe ay natatakot pa rin sa matandang emperador sa kanyang puso. Ano naman ang side ng tatay ko? Nakikita niya ito, sabi ng pang-apat na prinsipe. Hanggat nanalo ang kamahalan sa laban, natural na walang problema ang kanyang kamahalan. Sinabi ng tagapayo, ang kanyang kamahalan ay nagmamalasakit lamang sa mga resulta. Hindi siya nang ahas na palabasan ang kamahalan sa lungsod ngayon dahil hindi siya nang ahas na samantalahin ang pagkakataong ito. Upang sabihin ang isang bagay na walang galang, ang kanyang kamahalan ay matanda na at walang ambisyon ng nakaraan. Tayo ay ang Fengju country, ang pinakamalakas na bansa sa labas ng pass. Kahit na ang pass sa loob ng Du ay wala tayong laban. Kung gagawa tayo ng inisyatibo sa pag-atake, dapat nating talunin ang hukbo ng Yuanfeng country. Oo, tayo ang pinakamalakas na bansa. Paanong ang pinakamalakas na bansa sa mundo ay matatakot sa lungsod? Bakit tayo dapat matakot sa Yuanfeng country? Mas marami tayong tropa kaysa sa kanila at mas malakas ang ating mga sundalo kaysa sa kanila. Maaari tayong gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Anuman ang mga pukanan nila, sa harap ng ganap na kapangyarihan, lahat ng ito ay biro. Natuwa ang ikaapat na prinsipe. Noong nakilala niya ang matandang emperador dati, ganoon din ang sinabi niya. Gayunpaman, ang matandang emperador ay masyadong maingat at hindi sumang-ayon sa kanyang pagkukusa sa pag-atake. Ngayon, ganito rin ang sinabi ng tagapayo na ito. Ang pananaw na ito ay lubos na naaayon sa mga iniisip ng ikaapat na prinsipe at nagtulak sa kanya na magkusa na umatake ng higit pa. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pag-iisip ay ang tunay na iniisip ng maraming tao mula sa Fengju country. Kahit na natalo sila ng hukbo ng Fengju country, naramdaman din nila na dulot ito ng maraming salik. Kung ang magkabilang panig ay lumaban sa ligaw sa ilalim ng parehong mga kondisyon, ang Fengju country ay hindi matatalo. Okay, gagawin namin ang sinabi mo. Sa wakas ay nakapagdesisyon na ang ikaapat na prinsipe. Tama ang sinabi ng advisor. Ang kanyang ama ay matanda na at masyadong maingat. Sila ang Fengju country, bakit sila matatakot sa Yuanfeng country? Sa oras na ito, dapat silang gumawa ng inisyatiba upang salakayin at ipakita ang momentum ng Fengju country. Bukod dito, hanggat nanalo siya sa labanang ito, pagdating ng panahon, hindi banggitin na ang ibang mga prinsipe ay hindi magagawang banta ang kanyang posisyon, kahit ang kanyang ama, ang emperador, ay walang magagawa kundi gawin siyang crown prince. Ito ay dahil ang kanyang mga kontribusyon ay masyadong malaki. Kung iba ang ginawa niyang crown prince, tiyak na imposibleng makumbinsi ang publiko. Sa makatuwid, ang kanyang kinabukasan ay nasa labanang ito. Bukod dito, ang ikaapat na prinsipe ay may malakas na tiwala sa labanang ito. Yes, Your Highness. Ako na ang mag-aayos, sagot ng advisor. Tuwang-tuwa rin ang aide na ito. Hanggat nanalo sila sa labanang ito, hindi matitinag ang posisyon ng ikaapat na prinsipe. At bilang pinaka-pinagkakatiwalaang aide ng fourth prince, hindi na niya kailangang isipin kung gaano kaliwanag ang kanyang kinabukasan sa hinaharap. Masasabing hanggat nanalo sila sa laban na ito, nasa kanya na ang lahat. Pero kaya ba nilang manalo sa laban na ito? Hindi nag-alala ang tagapayo. Ang sinabi niya kanina ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso.
Hindi ito para aliwin ang ikaapat na prinsipe. Naisip niya na ang kanilang kasalukuyang lakas ay mas malakas kaysa sa Yuanfeng country. Walang dahilan para hindi sila manalo. Matindi ang pagpaplano ng panig ng Fourth Prince. Sa kabilang panig, ang iba pang mga prinsipe ay hindi idle. Gaya ng naisip ni Huang Feng, na pagtanto ng mga prinsipe na ito na ang kanilang huli at pinakamagandang pagkakataon. Kung talagang nanalo ang ikaapat na prinsipe sa labanang ito, mawawalan sila ng posibilidad na umakyat sa trono. Sa makatuwid, ang mga prinsipe na ito ay patuloy na nagsisikap na makakuha ng pabor sa mga general sa hukbo. Kasabay nito, sila ay nagpapakalat ng ilang tsismis upang maikalat ang balita ng kabiguan ng ikaapat na prinsipe. Wala silang pakialam na ang balitang ito ay makayanan ang tiwala ng mga mamamayan at mga general sa lungsod. Hanggat maimpluwensyahan nila ang ikaapat na prinsipe, gagawin nila ito. Sa mga prinsipeng ito, ang pinakaaktibo ay ang ikasampung prinsipe, na tumanggap sa pagsuko ni General Yan. Sa simula, ang kanyang lakas ay napakahina. Bagamat pinagnanasaan niya ang trono, alam din niyang hindi mataas ang tsansa niyang manalo. Gayunpaman, pagkatapos sumuko sa kanya ang general na may apelyidong Yan, nagsimulang maging aktibo ang kanyang mga iniisip. Ang general na iyon na may apelyidong Yan ay pinagkatiwalaan ng matandang emperador at isinaayos pa na bantayan ang tarangkahan ng lungsod. Halatang hindi karaniwan ang kanyang katayuan at lakas. Sa ganoong mabigat na general na may apelyidong Yan na may apelyidong Yan na may apelyidong Yan na may apelyidong Yan, normal lang para sa ikasampung prinsipe na magkaroon ng ilang mga saloobin na hindi niya pinangarap na isipin noon. Gayunpaman, para sa mga kadahilanang pangkaligtasan, ang relasyon sa pagitan ng ikasampung prinsipe at General Yan ay hindi isinapubliko. Pagkatapos ng lahat, si General Yan ay isa pa rin sa mga tauhan ng matandang emperador. Natakot din ang ikasampung prinsipe na galitin ang matandang emperador, kaya mas mabuting ilihim muna ito. Kabanata 2697. Siyempre, bagamat ang balitang ito ay kailangang ilihim sa ngayon, hindi ito nakaapekto sa pagtitiwala ng ikasampung prinsipe. Sa makatuwid, siya ay naging aktibo kamakailan. Gayunpaman, ang iba pang mga prinsipe, kabilang ang ikaapat na prinsipe, ay hindi sineseryoso ang ikasampung prinsipe. Hindi nila alam ang relasyon ng ikasampung prinsipe at General Yan. Sa ibabaw, ang lakas ng ikasampung prinsipe ay masasabing nasa ilalim ng lahat ng mga prinsipe. Kaya naman, hindi siya sineseryoso ng iba. At dahil sa resultang ito, naging mas maginhawa ang mga aksyon ng ikasampung prinsipe. Sa pamamagitan ng kanyang mga pagsusumikap, talagang nagawa niyang manghuli ng ilang tao. Ang isa sa kanila ay talagang isang tagapayo sa panig ng ikaapat na prinsipe. Ang resultang ito ay natural na nagpasaya sa ikasampung prinsipe. Dapat malaman na ang ikaapat na prinsipe ngayon ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga prinsipe. Bawat galaw niya ay nakakakuha ng atensyon ng maraming tao. Masasabing kung gusto ng ikasampung prinsipe na umakyat sa posisyong iyon, ang kanyang pinakamalaking balakid ay ang ikaapat na prinsipe. At ngayon, isa sa mga katulong ng Fourth Prince ang talagang tumalikod sa kanya. Paanong hindi siya magiging masaya? Sa ganitong paraan, ito ay katumbas ng paglalagay ng mata sa gilid ng Fourth Prince. Maaari niyang malaman kung ano ang nangyayari sa panig ng ikaapat na prinsipe anumang oras. Ito ay isang napakagandang bagay para sa kanya. Gayunpaman, ang ikasampung prinsipe ay hindi nang ahas na lubos na magtiwala sa tagapayo. Kung tutuusin, kahit anong tingin niya rito, ang ikaapat na prinsipe ngayon ay may kalamangan sa kanya. Bukod dito, ang kalamangan ay napakalaki. Kung gayon, bakit sumuko ang tagapayo sa ikaapat na prinsipe at sa halip ay kumalas sa kanya, isang taong tila walang gaanong potensyal at kinabukasan? Ang ikasampung prinsipe ay walang pagpipilian kundi ang magsagawa ng isang detalyadong interogasyon sa tagapayo. At ang resulta ay lubos na nasiyahan sa kanya. Ang tagapayo na ito ay talagang isang tagapayo sa panig ng ikaapat na prinsipe. Isa pa nga siyang tagapayo na lubos na pinagkatiwalaan ng ikaapat na prinsipe. Gayunpaman, kamakailan, isa pang tagapayo ang nakakuha ng kapangyarihan. Dahil dito, nawalan siya ng kapangyarihan at tinalikuran pa ng advisor na iyon. Upang mapanatili ang kanyang buhay sa hinaharap,
ang tagapayo na ito ay walang pagpipilian kundi ang lumiko sa ibang tao upang maprotektahan ang kanyang buhay sa hinaharap. Ang tagapayo na ito na tumalikod sa ika-10 prinsipe ang siyang sumalungat sa pag-atake sa gabi. Dahil sa pag-atake sa gabi, nagkaroon siya ng counterhand sa tagapayo na nakakuha ng kapangyarihan ngayon. Ngayon, ang tagapayo na iyon ay higit na pinahahalagahan ng ika-4 na prinsipe. Alam din ng advisor na ito na hindi siya pababayaan ng kanyang kasamahan at tiyak na gagantihan siya. Sa katunayan, nagawa na ito ng kanyang kasamahan ngayon. Kaya lang hindi naman sobra-sobra. Gayunpaman, naniniwala siya na habang ang katayuan ng ika-4 na prinsipe ay tumataas at mas mataas, ang paghihiganti na natanggap niya ay magiging mas malaki at mas malaki. Kapag ang ika-4 na prinsipe ay talagang umakyat sa trono, ang ika-4 na prinsipe ay tiyak na makakahanap ng pagkakataon na patayin siya. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay sa hinaharap, ang tagapayo na ito ay kailangang humanap ng ibang maaagawan. Sa huli, pagkatapos ng paghahambing, pinili niya ang ika-10 prinsipe na tila wala ng pakinabang ngayon. Ito ay hindi dahil nakikita niya na ang ika-10 prinsipe ay pambihira. Kasabay nito, hindi niya akalain na ang ika-10 prinsipe ay maaaring manalo laban sa ika-4 na prinsipe sa hinaharap. Ito ay dahil lamang sa ang ika-10 prinsipe ay walang sinumang may kakayahang tagapayo o mga general na maaaring itakwil. Kung dumating siya ngayon, tiyak na pahahalagahan siya. Sa ganitong paraan, kapag ang tagapayo na iyon ay gumanti sa kanya sa hinaharap, ang ika-10 prinsipe ay maaaring makiusap para sa kanya at iligtas ang kanyang buhay. Para sa ika-4 na prinsipe, ang isang tagapayo na wala na sa isang mahalagang posisyon ay hindi mahalaga. Hindi niya sinasadyang gumanti sa kanya dahil dito. Gayunpaman, iba ang ibang tagapayo. Siya ay isang tao na babayaran ang bawat sentimo. Mr. Liu, please rest assured. Kung talagang gagantay sa iyo ang kabilang partido sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Matapos makinig sa tagapayo, ang ika-10 prinsipe ay agad na nagpahayag ng kanyang saloobin. Nadama ng ika-10 prinsipe na hindi masyadong mahirap na panatilihin ang isang tagapayo. Isa pa, interesado rin siya sa posisyong iyon. Kapag nagtagumpay siya, hindi magiging problema ang bagay na ito. Ngunit kung mabaigaw siya, tiyak na mamamatay siya. Hindi na kailangang isipin ang bagay na ito. Sa makatuwid, kahit na ano, ang bagay na ito ay hindi isang bagay na nangangailangan ng espesyal na pagsasaalang-alang. Salamat, kamahalan. Sinabi ng tagapayo na iyon, si G. Leo, tuwang-tuwa ang ika-10 prinsipe na makakuha ng tagapayo, at ito ay isang tagapayo sa panig ng ika-4 na prinsipe. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Sa makatuwid, siya ay nasa napakagandang kalooban. Casual niyang tanong, hindi ko alam kung may kumikilos sa panig ni Fourth Brother. Nabalitaan ko na kamakailan lang ay gusto niyang magkusa na umatake. Alam na ng maraming tao sa lungsod na nais ng ika-4 na prinsipe na magkusa sa pag-atake. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nagalit ang ika-4 na prinsipe noon. Pakiramdam niya ay may nunal sa paligid niya. Gayunpaman, hindi madaling malaman kung sino ang nunal. Kaya naman, mabagal lang siya at the same time, maging maingat sa paggawa ng mga bagay-bagay. Tinanong ito ng ika-10 prinsipe na may layuning makipag-chat sa tagapayo na ito. Kung tutuusin, alam na niya ang tungkol sa bagay na ito. Bukod dito, hindi niya inaasahan na may bagong balita. Sino ang nakakaalam na ang tagapayo na ito ay talagang may alam ng ilang mga balita, at ang balitang ito ay nagpabuga ng malamig na pawis sa ika-10 prinsipe. Kamahalan, ang ika-4 na prinsipe ay talagang handa na magkusa sa pag-atake, ngunit ang kanyang desisyon ay tinanggihan ng kanyang kamahalan, sabi ni Mr. Lee. Ang ika-10 prinsipe ay hindi masyadong nagulat sa balitang ito. Hindi naman big deal na hindi pumayag ang kanyang ama na magkusa sa pag-atake. Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng Fourth Brother? Sumuko na lang ba siya? Tanong ng ika-10 prinsipe. Hindi, sinabi ni G. Lee, gusto ng ika-4 na prinsipe na laktawan ang kanyang kamahalan at direktang lumabas ng lungsod. Sa pagkakaalam ko, ang mga pintuan ng lungsod ay nasa ilalim na ng kontrol ng aking ama. Si General Yan, na nagbabantay sa lungsod, ay hindi maganda ang pakikitungo kay Fourth Brother. Kung walang pahintulot ng aking ama, paano makakalabas ng lungsod si Fourth Brother?
Nakakunot ang noo na tanong ng 10th Prince. Alam niyang hindi maganda ang pakikitungo ni General Yan sa ika-4 na prinsipe, kaya tiyak na hindi niya papayagan ang ika-4 na prinsipe na lumabas ng lungsod kung gusto niya. Bukod dito, hindi pumayag ang matandang emperador. Sa totoo lang, hindi papayag si General Yan. Gayunpaman, mukhang naghahanda ang ika-4 na prinsipe na paalisin muna si General Yan, sabi ni Mr. Lee. Gayunpaman, ang kanyang mahinahong mga salita ay natakot sa ika-10 prinsipe. Ang General Yan na yun ay isa na sa kanyang mga tauhan. Kung may nangyari man sa kanya, malaking kawalan iyon para sa kanya. Sa makatuwid, ang ika-10 prinsipe ay nagmamadaling nagtanong, totoo ba ang balitang ito? Naglakas loob ba talaga si fourth brother na salakayin si General Yan? Si General Yan ay tao ng aking ama. Hindi ba siya natatakot na galitin ang aking ama? Panipi, dahil hindi siya lubos na nagtiwala kay Ginoong Lee, hindi sinabi sa kanya ng ika-10 prinsipe na si General Yan ay sumilong na sa kanya. Sinabi lang niya na si General Yan ay tao ng matandang emperador. Dapat totoo ang balitang ito, sabi ni G. Lee. Sinabi ni G. Lee, bukod dito, sa pagkakaalam ko, ang taong iyon ni Wo ang nagmungkahi. Tungkol naman sa kanyang kamahalan, hanggat nanalo ang ika-4 na prinsipe, hindi siya papanagutan ng kanyang kamahalan. Bukod dito, ang ika-4 na prinsipe ay akusahan si General Yan ng pagtataksil. Kabanata 2678. Kung tutuusin, si Mr. Lee ang tagapayo ng ika-4 na prinsipe, kaya natural na mas marami siyang alam. Bagamat hindi siya binigyan ng pang-4 na prinsipe ng responsibilidad na patalsikan si General Yan, alam niyang ang namamahala sa bagay na ito ay ang pinaka-pinagkakatiwalaang tagapayo ng ika-4 na prinsipe. Labis na kinasusuklaman ng tagapayo na iyon si Mr. Lee, kaya paano niya sasabihin sa kanya ang mga detalye ng bagay na ito? Sa makatuwid, bagamat alam ni G. Lee ang tungkol sa bagay na ito, hindi niya alam ang mga detalye. Gayunpaman, kahit na ang impormasyong ito ay hindi masyadong detalyado, nagbigay pa rin ito ng pagkabigla sa ika-10 prinsipe. Kung tutuusin, si General Yan ay lihim na humingi ng kanlungan sa kanya, at siya ang pinakamalakas na puwersa sa kanyang panig. Kung may mangyari sa kanya, ang kapangyarihan ng ika-10 prinsipe ay magdaranas ng matinding dagok, at tiyak na hindi. Iyon ang gusto niyang makita. Bilang karagdagan, kapag ang ika-4 na prinsipe ay talagang lumabas ng lungsod at talunin ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod, ang ika-10 prinsipe ay karaniwang mawawala ng posibilidad na lumaban para sa trono. Inakala ng iba na wala na siyang pag-asa at hindi masyadong masigasig sa trono. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Ngayon, nagkaroon siya ng matinding pagnanais para sa trono, kaya paano siya magiging handa na panuulin ang kanyang sarili na mawala ang trono? Kaya naman, gaano man niya ito iisipin, ayaw niyang magtagumpay ang plano ng ika-4 na prinsipe. Salamat, Mr. Lee, para sa impormasyon. Ang ika-10 prinsipe ay nagpasalamat kay G. Lee, na kamakailan lamang ay humingi ng kanlungan sa kanya, ang iyong impormasyon ay lubhang nakakatulong sa akin. Hindi ito pambabala. Tunay na nakakatulong ang impormasyong ito sa ika-10 prinsipe. Kung ang ika-4 na prinsipe ay talagang naglunsad ng isang tiyak na aksyon bigla, si General Yan, naganap na hindi handa, ay malamang na magdusa. Pagkatapos, ang ika-10 prinsipe ay malubhang masugitan, at kahit naganap na mawawala ang posibilidad na lumaban para sa trono. Gayunpaman, kung handa si General Yan para dito, hindi magiging madali para sa ika-4 na prinsipe at ng iba pa na patayin si General Yan at agawin ang kontrol sa gate ng lungsod mula sa kanya. Sa makatuwid, ang impormasyong ito ay talagang napakahalaga sa ika-10 prinsipe. Gayunpaman, hindi alam ni G. Lee ang relasyon sa pagitan ng ika-10 prinsipe at General Yan, ni hindi niya alam ang pagnanais ng ika-10 prinsipe para sa trono. Sa makatuwid, hindi niya naisip na ang kanyang impormasyon ay napakahalaga sa ika-10 prinsipe. Kung tutuusin ay casual lang niya itong sinabi at hindi ito sineryoso. Ngayong nakita niya ang ika-10 prinsipe na labis na nagpapasalamat sa kanya, naramdaman niya na ang ika-10 prinsipe ay nagpapakita ng magiliw na saloobin sa kanya. Hindi talaga ako pumili ng maling tao, naisip ni G. Lee na dahil ang ika-10 prinsipe ay lubos na magiliw at pinahahalagahan siya,
ang ikasampung prinsipe ay malamang na gawin ang kanyang makakaya upang tulungan siya kapag siya ay nasa panganib sa hinaharap. Matapos paalisin si Mr. Lee, ang ikasampung prinsipe ay nagmamadaling nagpadala ng isang tao upang palihim na ipaalam kay General Yan na puntahan siya. Hindi nagtagal, dumating si General Yan gaya ng ipinangako. Siyempre, pumunta siya para makita ang 10th Prince na nakabalat kayo. Kung tutuusin, hindi pa oras para ma-expose ang relasyon nilang dalawa. Sa makatuwid, hindi niya maaaring ipaalam sa iba na pumunta siya upang makita ang ikasampung prinsipe sa oras na ito. Nang makita ng ikasampung prinsipe si General Yan, sinabi niya kay General Yan ang sinabi ni Ginoong Lee. Sinabi ba talaga ni Mr. Lee? Tanong ni General Yan na may sobrang pangit na ekspresyon matapos marinig ang mga salita ng ikasampung prinsipe. Walang sino man ang magiging maganda sa pakiramdam na alam na may gustong pumatay sa kanila at akusahan sila ng pagtataksil. Oo, yun ang sabi niya. At saka, hindi naman siya mukhang nagsisinungaling. Baka gawin talaga ni fourth brother ang ganoong bagay. For the sake of the throne, he's willing to do anything. So, you must be careful. Sabi ng ikasampung prinsipe. Sa katunayan, hindi banggitin ng ikaapat na prinsipe, kahit ang ikasampung prinsipe mismo ay gagawa ng anumang bagay para sa trono. Kung tutuusin, masyadong mapang-akit ang posisyong iyon para sa mga katulad nila. Kaya naman, kung ang ikasampung prinsipe ang nalaman na may humahadlang sa kanya sa pag-akyat sa trono, tiyak na pipiliin niyang alisin ang kabilang partido kung mayroon siyang kakayahan. Sa makatuwid, hindi siya nag-alinlangan sa mga salita ni G. Lee. Bukod dito, hindi alam ni G. Lee ang totoong relasyon nila ni General Yan, kaya hindi na niya kailangang magsinungaling sa kanya tungkol sa bagay na ito. Lalong naging pangit ang ekspresyon ni General Yan. Nang maisip niya ang mabangis na titig at masamang ugali ng ikaapat na prinsipe nang makilala niya ito, hindi siya nag-alinlangan na may gagawin talaga ito sa kanya. Gayunpaman, naramdaman ni General Yan na nasa likod niya ang matandang emperador. Sinusunod din niya ang utos ng matandang emperador na kontrolin ang mga pintuan ng lungsod. Sa makatuwid, kahit na hindi nasisiyahan sa kanya ang ikaapat na prinsipe, hindi siya maglalakas loob na maghayganti sa kanya ng hayagan at gawin ang anumang bagay sa kanya. Gayunpaman, tila minamaliit niya ang determinasyon at katapangan ng ikaapat na prinsipe. Ang ikaapat na prinsipe ay handang gawin ang lahat para sa gusto niyang gawin. Kahit na ang ibig sabihin nito ay masaktan ng emperador, hindi siya natakot. Sa kabutihang palad, nalaman niya ito ng maaga. Kung hindi, siya ay pinatay ng kabilang partido nang hindi alam kung ano ang nangyari. Yes, Your Highness, don't worry. Mag-iingat ako, sabi ni General Yan. Bagamat ang bilang ng mga tropa sa ilalim ng pamumuno ni General Yan ay hindi kasing dami ng sa ikaapat na prinsipe, ang bilang ng mga tropang nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi masama dahil siya ay ipinadala ng matandang emperador upang bantayan ang ilang mga pintuan ng lungsod. Kung hindi, paano niya matatakot ang ikaapat na prinsipe? Bukod dito, ang mga tropa sa ilalim ng utos ni General Yan ay lubos na malakas. Sa makatuwid, kung siya ay handa, kahit na ang pang-apat na prinsipe ay nagdala ng mga tao upang labanan, siya ay may tiwala na maaari niyang pigilan ang mga ito. Siyempre, kung biglang umatake ang ikaapat na prinsipe sa isang tiyak na sandali, malamang na mahuhulog siya dito. Buti na lang at alam na niya ito noon pa man, kaya hindi siya natakot sa fourth prince. Mag-ingat ka lang. Ang ikaapat na prinsipe ay nag-iisip na lumabas ng lungsod upang salakayin ang hukbo ng Yuanfeng country. Gusto niyang manalo laban sa kanila upang ang kanyang posisyon ay maging matatag, sabi ng ikasampung prinsipe. Bilang isang prinsipe, natural na alam niya kung ano ang iniisip ng ikaapat na prinsipe. Falloy ng mga tropa ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod. Haha, ang ikasampung prinsipe ay tumawa ng masama. Kung talagang pinamumunuan niya ang mga tropa palabas ng lungsod, nang ahas akong sabihin na ang naghihintay sa kanya ay isang matinding pagkatalo. Sa oras na iyon, ang kabuuang lakas ng Wind Country ay lubhang masisira. Napakahirap talunin ang mga tropa ng Yuanfeng country at ipagtanggol ang lungsod na ito. Oh, sigurado ka bang hindi kayang talunin ng fourth prince ang tropa ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod? Dapat alam mo na hindi naman mahina ang tropa natin. Mas marami sila sa atin, kaya walang dahilan para hindi tayo manalo.
Nagulat at nagdududa ang tanong ng ika-10 prinsipe. Kabanata 2679. Ang ika-10 prinsipe at ang ika-4 na prinsipe ay may parehong mga iniisip tungkol sa lakas ng Wind Nation. Lubog pa rin sila sa pag-iisip na ang kanilang bansa ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Kaya naman, kahit na natalo sila ng Yuan Feng Nation dati at kinubkob ng Yuan Feng Nation ngayon, hindi nila naramdaman na may anumang panganib. Ang kanilang mga pag-iisip at lakas ay nasa laban pa rin para sa trono. Tulad ng para sa hukbo ng Yuan Feng Nation sa labas ng lungsod, hindi sila nag-aalala. Siyempre, ito rin ang iniisip ng maraming tao mula sa Wind Absolute Country. Kahit na nakaranas sila ng matinding pagkatalo noon, hindi isang madaling gawain na ipaunawa sa mga tao mula sa Wind Absolute Country na hindi na sila ang pinakamalakas na bansa sa labas ng Great Pass. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa isang maikling panahon. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Absolute Country ay naging malupit sa loob ng 12-dosenang taon. Ngayon, minsan lang sila natalo. Maraming tao ang nadama na ito ay hindi isang malaking bagay. Kaya naman, naramdaman ng ika-10 prinsipe na kapag na-control na ng ika-4 na prinsipe ang mga tarangkahan ng lungsod at lumabas ng lungsod, tiyak na magagawa niyang talunin ang hukbo ng Yuan Feng Nation sa labas ng lungsod. Pagkatapos, walang suspense sa laban para sa trono. Gayunpaman, ang general na may apelyidong yan ay umiling at sinabi, "Kamahalan, ang kasalukuyang bansa ng Yuan Feng ay hindi na katulad ng dati." Matapos ang kanilang bagong emperador ay umakyat sa trono, ang kanilang lakas ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Ito rin ang dahilan kung bakit tayo natalo sa kanila dati, bumangon. Gaano katagal na ang kanilang bagong emperador sa trono? Kahit na ang kanilang lakas ay nagbago, ang pagbabago ay hindi dapat masyadong malaki. Tungkol naman sa pagkatalo natin dati, iyan ay sanhi ng maraming kadahilanan. Sa parehong mga kondisyon, dapat pa rin nating talunin sila, hindi ba? Ang ika-10 prinsipe ay hindi pa rin naniniwala dito, o sa halip, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan na ang Yuan Feng Nation ay bumangon. Kung gayon, kamahalan, bakit sa tingin mo ay isinuko ng kanyang kamahalan ang lahat ng mga lungsod maliban sa kabisera? Bukod dito, mahigpit niyang ipinag-utos sa ika-4 na prinsipe na huwag magkusa sa pag-atake. Tanong ni General Yan bilang ganti. Ito, bulong ng ika-10 prinsipe sa sarili. Pagkatapos, sinabi niyang hindi sigurado, ang ibig mong sabihin ay iniisip din ng kanyang kamahalan na ang Yuan Feng Nation ay bumangon. Tumango si General Yan at nagsabi, kung hindi, bakit hihilingin sa akin ng kanyang kamahalan na bantayan ang mga pintuan ng lungsod at huwag hayaang makalabas ng lungsod ang ika-4 na prinsipe? Hindi nagsalita ang ika-10 prinsipe. Gayunpaman, nahirapan pa rin siyang tanggapin ang pagbabagong ito sa kanyang puso. Mula pa noong bata pa siya, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang bansa ang pinakamalakas at ang Yuan Feng Nation ang pinakamahinang bansa sa labas ng pass. Napakahirap para sa kanya na tanggapin ang pagbabagong ito sa napakaikling panahon. Alam din ni General Yan na hindi madali para sa maraming tao, kabilang ang ika-10 prinsipe, na tanggapin ang pagbabago sa Yuan Feng Nation. Hindi rin niya inaasahan na tatanggapin ito ng ika-10 prinsipe ngayon. Sa halip, direktang sinabi niya, sa makatuwid, kung ang ika-4 na prinsipe ay talagang mamumuno sa hukbo palabas ng lungsod, ito ay magiging isang napakadelikadong bagay. Hindi ko sinasabi na wala tayong pag-asa na manalo, ngunit ang pag-asa na ito ay napakaliit. Bagaman hindi ako makapaghintay na ang ika-4 na prinsipe ay matalo at mapahiya ang kanyang sarili, iyon ay magiging isang magandang bagay para sa kamahalan. Gayunpaman, kung tayo ay matatalo, napakaraming tao ang magiging mahirap na ipagtanggol ang lungsod na ito sa labas ng lungsod. Tahimik na nakinig ang ika-10 prinsipe. Siyempre, gusto rin niyang matalo sa labanan ng 4th Prince. Kung ganoon, maaaring alisin sa kanya ng matandang emperador ang karapatang manguna sa hukbo. Gayunpaman, kailangang may limitasyon ang kabiguan na ito. Kung ito ay tulad ng sinabi ni General Yan, at nawalan sila ng masyadong maraming tao, kung gayon ang Fengju Nation ay nasa panganib. Kung noon pa man, hindi mararamdaman ng ika-10 prinsipe na nasa panganib sila kung haharapin nila ang hukbo ng Yuan Feng Nation. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ni General Yan ngayon, hindi na siya sigurado. Anong gagawin mo? Tanong ng
Ika-10 prinsipe, maghintay at tingnan. Sabi ni General Yan, bago kumilos ang ika-4 na prinsipe, wala tayong konkretong ebidensya na magpapatunay na gagawin niya iyon. Kaya't hintayin ko na lang muna siyang kumilos. Pagkatapos, kukunin ko ang ebidensya at ibibigay ko sa kamahalan. Kung ganoon, magagalit ng gusto ang kamahalan. Baka sakaling bawian siya ng karapatang mag-utos. Hindi ba delikado na hintayin munang kumilos ang ika-4 na prinsipe? Nag-aalalang sabi ng ika-10 prinsipe. Bagamat umaasa ang ika-10 prinsipe na ang mga aksyon ng ika-4 na prinsipe ay magagalit sa matandang emperador, kung gayon, siya at ang iba pang mga prinsipe ay makakausap ang matandang emperador. Baka talagang matanggalan ng karapatang mag-utos ang ika-4 na prinsipe. Kung tutuusin, kung talagang gagawin iyon ng ika-4 na prinsipe, susuwayin niya ang utos ng matandang emperador. Kasabay nito, bubuuan niya ang mga general na ipinadala ng matandang emperador. Siguradong magagalit ito sa matandang emperador. Gayunpaman, si General Yan ang unang general na umasa sa kanya pagkatapos ng lahat. Bukod dito, hindi siya mahina. Umaasa ang ika-10 prinsipe na umasa sa kanya para kumpletuhin ang counterattack at bumangon. Natural, ayaw niyang may mangyari sa kanya. Kung hindi, kahit na bumagsak ang pang-4 na prinsipe mula sa kapangyarihan, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan. Sa halip, ito ay makikinabang sa iba pang mga prinsipe. Your Highness, don't worry. Bagamat may panganib, hindi naman ito gaanong kalakihan. Kung tutuusin, alam ko na rin na gustong kumilos ng maaga ng ika-4 na prinsipe. Mag-iingat ako, walang magiging malaking problema, confident na sabi ni General Yan. Sa bagay na ito, siya ay talagang medyo kumpiyansa. Dahil alam na niya ng maaga ang plano ng ika-4 na prinsipe, bagamat hindi niya alam ang eksaktong oras ng pagkilos ng ika-4 na prinsipe, nakapaghanda na siya ng maaga. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang ika-4 na prinsipe ng ganoon kadali. Okay, basta confident ka. Sabi ng ika-10 prinsipe, hanggat kaya nating pabagsakin ang ika-4 na prinsipe, napakaganda ng ating mga pagkakataon. Bagamat ang lakas ng ika-10 prinsipe ay hindi namumukod tangi sa mga prinsipe, ang iba pang mga prinsipe ay hindi nakabawi mula sa naunang matinding pagkatalo. Kapag bumagsak sa kapangyarihan ang ika-4 na prinsipe, ang mga general na umaasa sa kanya ay pipili ng ibang taong aasahan. Ang ika-10 prinsipe ay mangingisda sa magulong tubig at magkakaroon ng napakagandang pagkakataon na magtagumpay. Bukod dito, siya ay nagkaroon ng tulong ni General Yan ng palihim. Napakataas talaga ng kanyang mga pagkakataon. Tumango si General Yan. Dahil nangako na siya ng katapatan sa ika-10 prinsipe, natural na umaasa siyang ang ika-10 prinsipe ang huling tumawa. Kaya naman, lihim niyang napagpasyahan na sa pagkakataong ito, dapat siyang gumawa ng magandang plano at magsikap na talunin ang ika-4 na prinsipe sa isang iglap. Sa oras na iyon, tutulungan niya ang ika-10 prinsipe na manalo sa mga general sa hukbo bago mag-react ang iba pang mga prinsipe. Sa oras na iyon, ang kanyang posisyon sa harap ng ika-10 prinsipe ay walang kapantay. Habang ang ika-10 prinsipe ay nakikipagkita kay General Yan, ang ika-4 na prinsipe ay nagpaplano rin ng kanyang sariling bagay. Hindi niya alam na nalantad ang kanyang plano bago ito maisakatuparan. Kabanata 2700. Sa sumunod na 2 hanggang 3 araw, ang buong kabisera ng Wind Absolute Country ay hindi pangkaraniwang tahimik. Ang hukbo ng Yuanfeng Country ay pumwesto sa labas ng lungsod at wala pa ring palatandaan ng pag-atake nila sa lungsod. Tungkol naman sa mga bantay sa lungsod, araw-araw na lamang silang nanunood. At walang balak na magkusa na umalis ng lungsod. Para bang ang magkabilang panig ay nagkaroon ng ilang uri ng tacit agreement at tahimik na umiral tulad nito. Gayunpaman, ang ilan sa mga tao mula sa Wind Absolute Country sa loob ng lungsod ay nadama na mayroong undercurrent na sumisikat sa mapayapang kapaligirang ito. Parang may malaking mangyayari anumang oras. Lalo na ang mga bantay sa mga pader ng lungsod. Nitong mga nakaraang araw, palagi silang gumagalaw, parang may pinaghahandaan. Kamahalan, nabalitaan ko na si General Yan, na namamahala sa pagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod, ay aalis sa barracks ngayong gabi at uuwi. Ito ay isang magandang pagkakataon para tayo ay kumilos. Sa araw na ito, ang pinagkakatiwalaang aide ng 4th Prince ay pumunta sa 4th Prince at sinabi sa kanya. Totoo ba ang balita?
Nag-aalalang tanong ng ikaapat na prinsipe. Nitong mga ilang araw, talagang balisa ang ikaapat na prinsipe. Dahil hindi siya makapagkusa na umalis sa lungsod upang lumaban, naramdaman niyang nagiging mas aktibo ang mga prinsipe sa lungsod. Bagamat wala siyang pakialam sa mga taong iyon, mga prinsipe pa rin sila kung tutuusin at banta pa rin sa kanya. Ang hindi nakayanan ng ikaapat na prinsipe ay ang mga prinsipeng iyon ay talagang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga general sa ilalim ng kanyang pamumuno. Alam ng ikaapat na prinsipe na ang mga general sa ilalim ng kanyang pamumuno ay hindi sumasang-ayon sa kanya at iginagalang siya sa kanilang mga puso. Marami sa kanila ang sumunod lamang sa kanyang utos dahil tinanggap nila ang utos ng matandang emperador. Ngayon, ang ibang mga prinsipe ay madalas na nakikipag-ugnayan sa mga general na iyon, na nagnanais na mapagtagumpayan sila. Mabuti kung ang oras ay maikli, ngunit kung ang oras ay mahaba, malaki ang posibilidad na ang ilan sa mga general ay mapagtagumpayan ng iba pang mga prinsipe. Sa makatuwid, ang ikaapat na prinsipe ay kailangang gumawa ng isang bagay sa lalong madaling panahon. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang sitwasyong ito ay walang alinlangan na makisali sa digmaan sa Yuanfeng country sa lalong madaling panahon at tapusin ang digmaang ito sa paraang nanalo sila. Sa ganoong paraan, ang ibang mga prinsipe ay hindi magkakaroon ng pagkakataong manalo sa mga general na iyon, at magagamit niya ang resultang ito para makilala ang mga general na iyon. Higit sa lahat, makukuha niya ang pagkilala sa matandang emperador. Pagdating ng oras na iyon, walang sinuman sa mga prinsipe ang makakapagbanta sa kanya. Gayunpaman, ang bansa ng Yuanfeng ay naghihintay ng kanilang oras, at ang ikaapat na prinsipe ay nakulong sa lungsod. Sa makatuwid, kahit na gusto niyang makipaglaban sa bansa ng hukbo ni Yuanfeng, hindi niya ito magagawa. Ayon sa kanyang plano sa tagapayo, kailangan muna nilang alisin si General Yan, na ipinadala ng matandang emperador upang bantayan ang mga pintuan ng lungsod. Pagkatapos, makokontrol nila ang mga tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos, magagawa nilang pamunuan ng hukbo palabas ng lungsod at talunin ang hindi handa na hukbo ng Yuanfeng. Gayunpaman, sa loob ng ilang araw na ito, si General Yan ay nananatili sa kampo. Sinubukan ng ikaapat na prinsipe na makita siya, o iparating siya upang makita siya. Gayunpaman, tumanggi si General Yan na makita ang sinuman at tumanggi siyang makakita ng sinuman. Tungkol naman sa pagpapatawag ng ikaapat na prinsipe, sinabi ni General Yan na ang pagbabantay sa tarangkahan ng lungsod ay isang mahalagang bagay at hindi siya makakaalis sa kampo ng walang pahintulot. Sinabi niya na kung ang ikaapat na prinsipe ay may anumang mga utos, maaari niyang ipasa ang mga ito ng direkta sa pamamagitan ng mga sundalo. Sa madaling salita, walang nakakakita ngayon kay General Yan, kahit na ang ikaapat na prinsipe. Sa makatuwid, kahit na ang ikaapat na prinsipe ay nagpasya na kung ano ang gagawin, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong gawin iyon. Siyempre, ang pang-apat na prinsipe ay maaari ring pamunuan ng hukbo sa pag-atake sa kampo. Gayunpaman, kahit na kaya niya, maaaring nakatakas na si General Yan. Pagkatapos, kailangan niyang tiisin ang galit ng matandang emperador. Malinaw, ang pagkalugi ay higit sa pakinabang. Ngayon, sa wakas ay dumating na ang pagkakataon. Sa wakas ay aalis na si General Yan sa kampo, na nagbigay ng pagkakataon sa ikaapat na prinsipe na mahuli at mapatay pa siya. Totoo naman, sinabi ng tagapayo, malaki ang ginugol ko para makuha ang impormasyong ito. Si General Yan ay uuwi tuwing linggo sa ganitong oras para makita ang kanyang asawa at mga anak. Ngayong gabi ay oras na para umuwi siya. Labis na nag-aalala ang tagapayo tungkol sa bagay na ito. Bagamat wala silang pagkakataon sa panahong ito, nagsusumikap siyang maghanap o lumikha ng pagkakataon. Ngayon, nakita niya talaga ang pagkakataong ito. At saka, pauwi si General Yan sa tuwing umuwi. Hindi siya masyadong nagdadala ng mga gwardya. Your Highness, this is our best chance. Sabi ng tagapayo sa ikaapat na prinsipe. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa ang ikaapat na prinsipe. Pagkatapos ng napakatagal na paghihintay, sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataong ito. Kung tutuusin, hindi naman katakataka para kay General Yan ang nakalusot sa bahay. Hindi mababa ang kanyang posisyon. Sa pintuan ng lungsod, walang makakontrol sa kanya. Kung hindi siya makauwi, maaari siyang lumabas ng palihim. Walang magsasabi ng kahit ano hanggat hindi alam ng matandang emperador.
Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kritikal na panahon ng digmaan. Kung umalis siya sa kanyang pwesto nang walang pahintulot, maaaring magalit ang matandang emperador. Sa makatuwid, si General Yan ay uuwi at babalik sa kampo kinaumagahan. Siyempre, hindi pipiliin ng ikaapat na prinsipe na iulat si General Yan sa matandang emperor. Hindi ito makakabuti sa kanya. Ngayong malaki ang tiwala ng matandang emperor kay General Yan, kahit na alam niyang nakatakas si General Yan sa bahay, hindi niya ito parurusahan ng matindi. Katulad na lamang kung paano hindi naparusahan si General Yan nang isara niya ang tarangkahan ng lungsod at hindi pinapasok ang hukbo. Sa makatuwid, hindi nilayo ng ikaapat na prinsipe na magsampa ng reklamo sa pagkakataong ito. Sa halip, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin si General Yan at i-frame siya sa isang krimen. Pagkatapos, ang lahat ay mapupunta ayon sa kanilang nakaraang plano. Ito ay isang magandang pagkakataon. Sabi ng ikaapat na prinsipe, dali-bilis na kumuha ng mga tao para tambangan siya. Sa pagkakataong ito, kailangan natin siyang patayin. Huwag hayaang pangunahan ng iba ang pangkat. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang mangguna sa koponan. Dapat mo siyang patayin. Laging inaalala ng ikaapat na prinsipe na may nunal sa kanyang tabi. Bagaman mahirap hanapin ang nunal sa maikling panahon, maaari pa rin siyang maging maingat sa nunal at hindi ipaalam sa nunal ang kanyang pagkakataon na kumilos. Ang tagapayo sa harap niya ay malinaw na mapagkakatiwalaan at angkop na kandidato. Oo naman, kamahalan, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang gawaing ito. Saad ng advisor. Ito ay isang pagkakataon. Hanggat matagumpay nilang mapatay ang General Yan na iyon at pagkatapos ay talunin ang hukbo ng Yuanfeng country sa labas ng lungsod, tiyak na mananalo sila. Ang ikaapat na prinsipe ay tiyak na magiging susunod na emperador. Higit pa rito, nagkaroon siya ng mahalagang papel sa prosesong ito. Naniniwala siya na hindi ito makakalimutan ng ikaapat na prinsipe.